team ni Vice President Sara Duterte matapos ihayag na Senate Impeachment Court na nakahanda na umano ang malaking bahagi ng ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero sa motion ng prosecution na ipasumpina ang bank at tax records ng Vice Presidente. Si Jason Rubrico magbabalita. Nagulat man ang defense team ni Vice President Sara Duterte, iginit naman nila na nire-respeto nila ang desisyon ng impeachment court at nananatiling kumpiyansa na walang mapapatunayan ang prosecution panel sa mga dokumentong hinihingi nito. Inihayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na bago pa man magsimula ang impeachment trial ay nakahanda na ang malaking bahagi ng ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero kaugnay sa mosyon ng prosecution na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, nagulat sila nang malamang handa na ang nasabing ruling. Gayunman, sinabi niyang hindi sila agad magbibigay ng negatibong interpretasyon sa naging proseso ng impeachment court. Actually, nagulat rin ako nung nabasa ko yung yung statement or at least yung statement base sa interview yata ng spokesperson ng impeachment court. But nonetheless, I don't really want to read too much into it. I don't want to cast aspersions dito sa ating nangyari kahapon. Ayon pa kay Poa, maaaring pinag-aralan na noon pa ang motion, ngunit nagsagawa pa rin ng oral arguments upang mapakinggan ang magkabilang panig. Aniya, ayaw niyang magbigay ng haka-haka sa naging proseso at iginiit na dapat pa ring igalang ang integridad ng impeachment court. Maaari kasi na napag-aralan na nila yun, but kailangan lang magkaroon ng oral arguments to see if mapapabago natin yung magiging resolusyon. Maaari rin na nung Wednesday, after nung initial oral arguments, ay meron ng naging pag-uusap. So, napakahirap kasi mag-speculate. Kaya I really don't want to cast any aspersions, lalo na baka sabihin porket hindi pabor sa atin, we're raising all these issues. So, yung sa panig na lang ng defense, we'll just take the decision as it is. Of course, I wouldn't I'd be lying if I will be saying na hindi ako nagulat na may ganun palang nangyari. But nonetheless, I don't think we should cast aspersions against the integrity of the court or anything like that. Nilinaw rin ni Poa na hindi niya itinuturing na nasayang ang oral argument dahil naipaliwanag ng prosecution at defense ang kanilang mga posisyon. Aniya, mahalaga rin itong bahagi ng transparency sa impeachment proceedings. Diba ang gusto natin parati transparency? So at least narinig din ng ating mga kababayan kung ano yung points ng both sides, the prosecution and the defense. At at least napakita natin sa kanila kung ano rin yung mga naging basihan natin, bakit natin tinutulan itong mga request na to. So sa akin, hindi ko masasabing useless yung naging exercise kasi at least we were still able to ventilate through oral arguments the position of the defense and the basis on why we held on to that position. Sa ngayon, wala pa umanong pinal na desisyon ang defense team kung dadalhin nila ang issue sa Korte Suprema. Ilalatag muna nila kay Vice President Duterte ang mga posibleng benepisyo at epekto ng bawat legal na hakbang bago ito pagdesisyonan. Sa ngayon wala pa because syempre when we advise her, we'll also have to give her the pros and cons in everything. So I'm preparing to do that. And then once mailatag ko siguro sa kanya, doon lang siguro siya makakapag-decide kung okay sa kanya. At sa amin rin, kahit kami, tinitingnan rin naman namin yung mga repercussion kung saaling gawin namin itong bagay na to. Sa kabila ng naging ruling, nananatiling kumpiyansa ang depensa na walang makikitang ebidensya ang prosecution sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Well, sa atin, of course, I'm familiar with the documents. Hindi ko naman ikakailayan. So, I'm fairly confident. Although, syempre, sabi nga natin, parati tayong with guarded confidence. Kasi in the course of the trial, twists and turns can happen. But I'm fairly confident na wala naman silang mapapatunayan. But whether that will happen or not, it will also depend on the appreciation of the impeachment court. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako po si Jason Rubrico, Azmanon News.